Mga kabarangay, ilang days na lang, campaign period na para sa BSKE 2023. Sino ang kapitan mo? Sino-sino ang mga kagawad mo? O kayong mga kabataan, nakahanda na rin ba kayo? Sino ang SK chairman mo? Sino-sino ang mga SK kagawad mo? Binuo ng Komisyon ng Elections ang Task Force kontra EPAL para maayos na mamonitor ang mga reklamo sa mga pinaghihinalaang sangkot sa premature campaigning para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Maaaring magpadala ng reklamo tungkol sa mga pasaway na kandidato sa Facebook page ng Task Force kontra EPAL o sa kanilang email address. We classify yung mga complaints na na-receive namin. Kung unverified yung complaint, binibigay namin yan sa aming evaluation team. Kung verified yung complaint, notarized siya, iba yung procedure namin. We immediately refer it to the Law Department for docketing and we will proceed to the conduct of the preliminary investigation. Alamin kung yan ay regular na serbisyo na ginagawa ng inyo pong barangay. Ito ba yung first time na ginawa o matagal na talagang ginagawa bilang isang proyekto what we call a social services projects? Kasi kung first time na ginagawa, halatang halata yan po'y namumulitika at marapat na maiparating po sa ating pong action center. Paalala ng COMELEC, maging ang paglalagay ng campaign paraphernalia sa pribadong lugar ay itinuturing na premature campaigning dahil sa October 19 to 28 pa pinapayagan ang pangangampanya. Sa ngayon, 117 na reklamo na ang na-review ng task force. 470 candidates ang pinagpapaliwanag. Hiling ng COMELEC sa mga magpapadala ng reklamo, isama sa inyong mensahe ang pangalan ng taong inyong inirereklamo, posisyon na kanyang tinatakbuhan at ang barangay kung saan siya kumakandidato. Mahalaga rin na ilakip ang larawan na magpapatunay na mayroong naganap na premature campaigning, gaya na lamang ng mga nakadisplay na campaign materials at pamimigay ng giveaways. Babala ng ahensya sa mga magrereklamo na walang basihan at nais lang manggulo, maaari silang kasuhan ng election offense, na isa sa mga parusa ay pagkakakulong na hindi hihigit sa 6 na taon. Sa September 15 hanggang October 30, ipagbabawal naman ang paglalabas at paggastos ng pondo ng gobyerno para sa iba't ibang proyekto gaya ng social welfare projects. Pero maaaring humiling sa COMELEC ng exemption. Halimbawa, ang paglalabas ng pondo para sa TUPAD program ng Department of Labor and Employment. Exempted din ang pamimigay ng fuel subsidy oras na idulog ito ng LTFRB. Pero ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, mahigpit na ipinagbabawal mula October 20 to 30. Number 1 requirement po sa pamimigay nito ay ang barangay certification. Dinesisyonan po ng ating Commission and Bank sa pamumuno nila Chairman Garcia, kasama na po nila Commissioner Bulay, upang hindi magamit ang AICS sa pangangampanya ng nakaupong mga incumbent barangay officials. Giit ng COMELEC, hindi pwedeng gamitin sa pangangampanya ang mga aaprobahang exemption. Victoria Tulad, ABS-CBN News.